Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Okay, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mga overseas viewers ho natin. Tayo ho'y live ngayon, Lex. Yes. Marami tayong mga lugar kung saan tayo makikita, Ben. Television, Yes. PTV of course, online sa Kilos Pronto Facebook page, and then sa radyo, pwede ho kaming sundan sa 738 AM band Radyo Pilipinas. Yun. O kaya kung mga taxi drivers, pwede na kaming sundan sa AM band. Ha? Ngayon, gumagana ho yung sinasabi nating ito naman ay convergence of technology, social media, ang yan ho, yung Facebook page ng Kilos Pronto, and also bato ho yan doon sa PTV rin, may sa Facebook page nila. Sharing tayo rito. At the same time, sa radyo naman, traditional ho to, yan ho, papakinggan nyo ho, napapakinggan nyo ho kami. Pero sa TV naman, of course, PTV4. And then labas din ho to sa website ho namin, mamaya ho ang full episode. Kaya tama yung mga binanggit mo, Ben. Lalong-lalo yung mga ating mga mamang tsuper. Dahil nga, meron po tayong Anti-Distracted Driving Act. Wag na ho kayong pumilit na manood. Makinig na lang ho kayo. I'm sure yung makinig, marami ho kayong makukuha nga aral ho dito sa ating po mga sumbong. By the way, Ben, may panukala ngayon si Speaker Alvarez. Gagawin daw ang martial law hanggang 2022. 5 years, another 5 years. Yun ang pinag-uusapan ngayon. Sabi ni Speaker yan. Speaker yan, dahil nakikita niya mukhang effective to Gusto talaga ng ating Duterte administration na matapos tong violent extremism talaga. Sabi naman ni Justice Carpio, abay, parang ibang usapan na to. Parang balik sa dati. Kaya magkabilang banda yan. Gaano kanipis ang kwadradong keso, hihiwain mo ng manipis. Dalawang banda yan Nasaan banda ho kayo? Yan ang tanong. Investigahan at serbisyo publiko, umpisa na. Traffic Constable ng MMDA namimiligro. Umabuso kasi ang loko. Alamin sa Kilos Pronto. Property developer pinukol ng reklamo. Sa kliyente walang maibigay na titulo. Alamin sa Kilos Pronto. Biktima ng hit and run humihingi ng katarungan. Nakadisgrasya. Hindi matagpuan. Alamin sa Kilos Pronto. Mister ng OFW humingi ng saklolo. Misis sa Saudi. Ibinenta ng amo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, agad ho tayo rito sa serbisyo publiko ng Sumbong Metro. Umano'y dorobong MMDA traffic enforcer. Tumirada na naman!
July 4 nang hinuli di umano ang UV Express driver na si Jonathan Manansala sa kahabaan ng Roosevelt Avenue, Quezon City. Ang violation, unloading ng pasahero sa ilalim ng LRT Roosevelt sa Muñoz, Quezon City. Ang sumita, isang MMDA enforcer na nakilala lamang niya sa pangalan Borbon. Agaran daw kinumpiska ni Borbon ang kanyang lisensya pero pati susi ng kanyang sasakyan. Abay, dinali din ang durobong enforcer. Ang problema, wala naman daw na issue na ticket si Borbon para sa kanyang violation. At ang nakakagulat sa lahat, bumulong ang durobong si Borbon na sumunod na lang sa Baliwag Bus Terminal sa Cubao ang driver na si Jonathan. Si Boy Bulong May pala ibang yun. usapan to eh. Okay, Jonathan. Diretso na tayo rito. Ano ba talaga nangyari doon sa pinagagawa itong lukulukong si Borbon? Sir, galing po ako sa sa Malolos, sir. Napunta po ako ng ongoing po ako sa Cubao. Okay. Sir, bali nagbaba po ako dito sa may sa may Roosevelt. Sir, doon sa may babaan mismo ng bus. Okay. Sir, ginawa niya pong pinara niya ako, sir. Okay. Pagpara niya sa akin, sir, sinabi niya sa akin, sir, na bawal daw pong magbaba doon, sir. Okay. So ngayon, ang ginawa ko, sir, bakit bawal magbaba? Yung iba nagbababa. Hindi ko. Parang ako lang Although, yata, balansehin natin, totoo yung sinabi niya, bawal bumaba dahil illegal yung mga terminal doon. sir. Opo, sir. Dahil Wala may namang, mga protector. Ang hindi ko lang gusto rito, Jonathan, yung bubulungan ka, pagkatapos sasabihin sumunod ka, tapos kinuha ang susi mo, kinuha ang lisensya mo para makita ka sa Baliwag. Ang layo noon eh. Opo, Doon pa lang, meron na siyang intent. Meron na siyang talagang pinagplanuhan na may isa katuparan na parang tongpats to eh. Baliwag Or terminal kotong po to. yun, sir. Aha. Baliwag terminal. Kaya nga, sa nakita mo, sana doon lang kasi, binigyan ka na ng ticket. Una, ang kasalanan, hindi ka binigyan ng ticket. Pangalawa, kailangan mag-usap kayo sa malayong lugar. Pangatlo, abay tayo ka muna, kinuha Para ang susi Ben, mo. para maipagkubli ang Yeah. mga hiwaga. Tama ka sa sinasabi mo. Kaya kung tutuusin naman talaga, ako nakausap natin kamakailan, sinabi naman ito na ang bawal talaga ang terminal doon ng UV Yes. Express sa may Roosevelt, Dahil magkakaroon ng clearing operations ng MMDA. Okay, siguro kung kanyon ay sundin natin kung ano yung tama. Subalit ang hindi na tama, yung pinagsamantalahan mo. Yes. Yung bagay na sinasabing legal, halimbawa, legal yung sinabi niya, bawang bumaba, bawal kasi ang terminal dyan. Ang hindi ko lang gusto, abay tayo ka muna, hindi kinuha ang susi mo, kinuha ang lisensya mo para Walang mag-usap ticket. kayo sa malayo. Tapos bulong-bulong pa. Yun. Alam niyo kasi may protector dyan eh. Yung, kaya kanya silang diskarte. Anyway, babalikan natin to Yes. kasi kinokontak pa rin natin si Timo Orbus. Hindi ito papayagan to ganitong klaseng trabaho sa MMDA. Diyan ka lang. Okay, babalikan po natin yan. Story na yan, ha? Pero ito, attention ho sa ating mga mamang tsuper, ang batas trapiko, ba'y dapat ho nating sundin upang gumaan po ang daloy ng trapiko. Pero talaga naman ho, meron pa rin po tayong mga pasaway na kababayan talaga. na walang respeto po sa ating mga batas trapiko. Kung gusto nyong hindi mahuli, sumunod po kayo. Lalong-lalo na ito po. Pakinggan natin to. May kahulugan ang bawat linya na nakikita sa kalsada. Mga markang batas trapiko na dapat naintindihan at sundin ng mga nagmamaneho. Hindi lamang ito disenyo bagkos ay batas na dapat istriktong sinusunod. Pero may ilang pasaway na motorista na binabaliwala lamang ito. Tulad na lamang ng naaktuhan ng Kilos Pronto, ang Toyota Fortuner na ito na may plakang ZAG 171. Kahit may yellow box na sa panulukan ng Ortigas Avenue Extension at Connecticut sa Green Hills San Juan, matigas pa rin ang mukha na tumigil sa gitna. Ang kwadradong may X o yellow box, ibig sabihin, hindi dapat naharangan at walang hambalang. Nasaan kaya ang mga traffic enforcers na dapat tingnan ang kalokohan ito? Panahon na siguro para kalusin ang mga ignorante at pasaway.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nababalik ho ang Kilos Pronto. Sumbong Metro naman tayo mga boss. Developer ng isang village sa Novaliches walang titulong maibigay sa kanilang mga fully paid buyer. Reklamo ni Mary Jane Laureno ay 2013 pa fully paid ang dalawang lote na binili niya sa nanay sa Prime Rose Properties and Development Corporated. Pero ang siste, 2017 na hindi pa rin binibigay ang titulo ng nasabing lupa. Ay kaya naman gusto na lamang nilang ma-refund ang mahigit na 1 milyong piso na ibinayad ng nanay ni Mary Jane sa developer. Nangako naman daw ang Prime Rose developer na i-refund ang pera. Pero ang pangako mukhang napako. Yun. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring refund. Ito'y natatanggap sila. Live ho ngayon, kasama natin si Mary Jane Laureno. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din Okay. po. Hindi pa rin binibigay. Hindi pa rin po, sir. Pinagtataguan ka nitong mga putok sa buho na to. Parang ganun na rin po, Alright. sir. Ano ang sinasabi nila bakit hindi pa maibigay samantalang bayad ka na? Ano daw po, sir, pagka nung umpisa po, nung pumunta kami noong January 26, nung sinabi namin na i-refund na lang po namin yung yung pera, Okay. pinangakuan po nila kami, through verbal lang po, March daw po magsisimula. So Okay. inasahan po ng mother ko yun, tsaka ako. Alright. Dumating Okay. po yung Marso, tapos natapos na yung March, wala pa rin Okay, po. sige. Lagi nilang nila sasabi. Okay. Wala si ma'am. Balikan ka natin. Ito. Pinuntahan ng Kilos Pronto team ang opisina ng Prime Rose Properties and Development Incorporated at inabutan namin sa opisina ang kanilang documentation officer na si Ruth Pecardal. Panoorin natin ang kanyang paliwanag. Nagkausap kami kasi nila. Tapos, in-explain naman po namin. Eh, yun nga po, sabi niya, mga kailan na daw po na yung title nila. Sabi ko, ay ma'am kasi sa ngayon po, yun po inaasikaso po namin. Kasi yung documents po namin, pinaulit po ulit sa amin. Dapat po noon, naasikaso na po yun. Kaso nga lang po, yung nag-ayos po doon, hindi po inayos. Iniwanan na lang po na kulang po lang yung documents, ganyan. Ayun po yung sa amin. Tapos kami na lang po nag-shoulder yung naiwan ng documents. Ang gustong palabasin nito, Lex, ang kanilang kapalpakan, ang kanilang katangahan, Ipapasa. doon sa Yun. pobre. Sila naman ayaw managot at hindi naintindihan ang pananagutan sa kanilang mga buyer. Parang Eto. gusto nila, sila yung malinis. Iyan. Sila yung nagkamali. Wala silang mali. Yun. Yan ang mga yung sinasabing Alibay. tapat dorobo. Yun. Yan mga putok sa buhot dorobo, mga kengkoy kumat kolokoy. Upang mabigyan ng ayuda ang pamilya ni Mary Jane, makakausap natin sa telepono si ng attorney at commissioner ng HLURB na si Attorney Luis Paredes. Sir, magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po. Live ho tayo sa Kilos Pronto, PTV4 ho, and ganun din ho sa radyo ng Radyo Pilipinas 738 at sa Facebook page ho ng Kilos Pronto. Kasama ho natin si Alex Santos, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Opo. Okay, sir, gusto lang namin kayo lumapit sa inyo kasi pinapangakuan ho itong isang nagrereklamo ho sa amin ng Prime Rose Properties and Development Corporated. Si Mary Jane Laureno. Sir, bayad na ho kanilang lupa, mahigit pinapangakuan 1 million. sila, 1 million na ho, hindi naman binibigay, kesyo, nagkamali rin yung tao nila, etc., sinushoulder na nila, pinaikot-ikot lang, sir. Sir, pwede ho ba natin matulungan dito, mga ganitong klaseng developer, para masample, masanction na ho to, sir, Kawawa naman ho yung mga pobreng kapareho nitong si Mary Jane, sir. Oo, pwede nating pilitin, no, yung developer to deliver yung kanyang mga pinangako, including yung completed house, no, yung title, no, if ever fully paid na. Alright, sir. Titulo daw hong kulang, sir. Titulo kulang, sir. Wala naman maibigay, sir. Kasi maraming mga palusot,
Ay, hindi ko po pwede yun dahil Yeah. dahil commitment ng developer yun. Yan. Pag fully paid na yung kailangan Sir, alam niyo sir, maganda ho, kami nakakausap na ho namin kayo sa telepono. Sir, short word lang ho. Sa mga ganitong klaseng gawain ho, ano hong inyong mapapayo? Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang ho yung mga pamilya ng mga overseas Filipinos na bumibili ng lupa, nahihirapan ho sila. Ano ho yung mga warning ho ninyo at ano masasabi ninyo bilang isang attorney, diyan ho kayo sa HLURB. Public service lang ho to, sir. Kung kayo po ay planong bumili ng bahay at lupa sa isang subdivision, or condominium unit, first of all, i-check nyo ho muna sa amin kung yan ay merong license to sell. Yun. Para masigurado. Secondly, i-check nyo rin sa register of deeds kung yung titulo talaga ay valid. Yun. Yun ang yun ang dalawang And thirdly, of course, siguraduhin nyo rin naman na kayo ay merong may capacity Yeah. na mabayaran yung ninyo, yung bibili ninyong bayad lupa. Opo. Commissioner, ito po bang Prime Rose Properties po ba? Ano bang standing ho to sa inyo, sa HLURB? Ayos ba to o medyo May mga derogatory. alanganin ho? Hindi ko pa ho, napapag-check yung niyan, Okay. yung status ng developer na yan. Pero, kung gusto nyo, kung pwede yung pumunta sa amin Okay. Yun. Sige, sir. bayan para namin, Sige. ma-check namin Sige, sir. kung ano talaga, kung ano yung problema niya para mabigyan namin ng solusyon na tama ho. Kami ho'y aasa ho sa inyong tulong, attorney. Alam nyo naman, kayo'y malapitan. Kami naman ho, public service ho, nasa government station din, PTV4. And I know that you're willing to help. Dadalhin ho namin yung complainant, sir. In that way, talagang ito naman ay mapagsilbihan ho natin ang tama. Ngayon pa lang ho, sir, nagpapasalamat na ho kami pagtanggap nyo ng tawag namin. At the same time, alam naman ho namin, matutulungan nyo ho yan, sir. Thank you, sir. Okay, sir? Sige po. Maraming salamat, attorney. din po. Alright. Okay. Sasamahan ka namin, ha? Ayun, eto, gobyerno sa gobyerno to, ha? Alright. Advice mo mama mo. Okay. Advice mo mama mo. Sige, okay. Salamat po, sir. Okay, dito tayo mga ka-KP, ha? Yung mga mahilig bumiyahe. parang kami ni Ben. At mamasyal sa mga top tourist destination po sa Pilipinas, by noong isang linggo po ginanap dito sa ating pong bansa ang 6th Travel Expo Madness. Ito po yung pinakamalaking travel fair sa Pilipinas na sinalihan po ng iba't ibang airline companies at maging ng mga travel agencies. Kung ano ang mga patok at murang pasyalan. Aba, ito pong idea natin. Punta natin, panoorin natin. It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Wanda Tulfo-Teo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamahalagang balita tungkol sa turismo ng bansa. Nananatiling maganda ang lagay ng turismo sa Pilipinas sa kabila ng mga problemang kasulukuyang kinakaharap ng bansa. Sa katunayan, tumaas pa na 19% ang tourist arrivals ngayong 2017 kumpara noong 2016. Senyales yan na ligtas pa ring travel destination ang Pilipinas. The increase of 19% as compared to last year na walang nangyari is a good sign na we're doing fine. And speaking of travels, ginanap nung nakarang linggo ang isa sa pinakamalaking travel fair sa Pilipinas. Ang 6th Travel Madness Expo o TME 2017. Isa itong one-stop travel expo showcasing different airline companies and travel agencies. Hotels and resorts, theme parks, cruise ship companies at international organizations, at iba pang travel-related businesses. All competing in a bargain showdown para sa travel enthusiasts. Yung mga packages na makukuha ninyo sa Travel Expo talagang super mura. So, and because of that, you'll be able to see many places sa Philippines, yung mga tourist destinations. With the tourist arrivals, mabibigyan natin ng trabaho ang mga mahihirap, mabibigyan natin ng even the tour guides, they make money, the bus drivers, tour operators, hotels, resorts, lahat kikita yan, even the farmers. Kasi pag maraming turista, mabibigyan natin ng trabaho. Kinakikitaan din ito ng positive gains ng Wakay Tours para sa mga naninirahan malapit sa Banawe Rice Terraces, isang UNESCO Heritage Site.
Ngayong bukas na ang Clark Tubagambag Airport sa Nueva Vizcaya. Madali nang mararating ng mga turista ang Banawe kumpara sa dating 6 to 8 hour trip. The flight is about 20 to 30 minutes, then 1 hour and a half going to Banawe na. The purpose is to help improve our accessibility sa tourism destination. But at the end, yung mga locals ang makikinabang talaga dito for easier access at the same time yung livelihood na mabibigay sa kanila. If mas maraming tourists ang makakapunta, mas marami silang masaserve. Bukod sa special rates at great travel deals, may kanya-kanya ring pakulo ang TME participants para makahatak ng suki. Ang mga travel expo na tulad nito ay suportado ng Department of Tourism o DOT. Hindi ro ito dapat pinalalampas dahil bukod sa travel perks at murang packages, malaki rin ang naiambag nito sa pagtaguyod ng sustainable tourism sa bansa at sa pagpapakilala sa Pilipinas bilang isang prime tourist destination sa Asia. So come and experience the Philippines, your home away from home. It's a wonderful day, Philippines. Samahan ninyo ko muli as we bring you the latest travel trend here in wonderful Pinas. Okay, nagbabalik ho tayo sa Kilos Pronto. Eto, balikan natin ulit yung dorobong enforcer daw na inareklamo ni Jonathan, isang taxi, ito driver ho ng UV Express. Para sa Kilos Pronto Action, ito yung makakausap natin sa linya ng telepono si MMDA Chairman or MMDA Manager, Team Orbus. Sir, magandang hapon po. Ay sir, magandang hapon po naman. Ay, kasama ho natin si Alex Santos, live ho tayo sa PTV. GM, good afternoon po, GM. Opo, magandang hapon Live po. ho tayo sa ganun din ho, sa Radyo Pilipinas 738, and then live ho tayo sa Facebook page ho. Sir, lapit lang ho namin itong nagre-reklamo sa UV Express na chuper. Siya rin sinita ng isang MMDA enforcer na nakilala lamang niya sa pangalan Borbon. Kinumpis ka ho yung kanyang driver license. At Susi. yung susi. At sir, sabi, doon ho sa Roosevelt, mag-uusap na lang daw sa may Baliwag bus terminal. Cubao area. Sa may Cubao area na sir At yun nga sir, nakakagulat. Bumulong yung si Borbon na sumunod daw roon na lang. Sir, tama ho ba yung proseso rito? Parang nakakaduda Kung titingnan ho, pamantayan ho ng MMDA Traffic Enforcer pag nanghuli. Unang-una po talagang very irregular yung ginawa nung si Borbon. Number 2, in fact, ang paalala natin sa ating mga tagapakinig, pag may ganyan po na sitwasyon, wag ho sila pumayag dahil hindi po yan talaga yung protocol. Doon na dapat mismo kung saan ka nahuli. Kung sakali man may violation ka o tingin nila may violation ka, dapat doon na pag-uusapan kung ano yung violation. Hindi na kailangan na itatabi ka siguro kung nasa trapiko. No? Tama. Pangalawa po, apparently itong Borbon, walang ticket, walang paniket. Kaya pagka ganun, hindi siya pwede makipag-usap. Kailangan i-refer niya yun doon sa isang kasama niya na meron ng paniket. Pangatlo po, sir, kailan ho ba ito nangyari? Kasi July 4? July 4 po. July 4, sir. Kasi po, na-relieve na po si Borbon dahil may ginawang kalokohan ho. Apparently, itong, kung hindi ako nagkakamali, last week po. Okay, sir. Marami na pala kasalanan. Ganyan na, Alright. ano po sa dahil So, sa pangungutong. So tinuldukan nyo na sir? Talagang tinuldukan ng kalokohan? Apparently, hindi pa ho ito yung kaso niya. May iba pa ho. Yun ang nagtuldok sa kanya. Ay, sus, Mariosep. Sir, alam nyo, kami ho'y sumusuporta ho sa MMDA, lalo-lalo pagdedeklara ninyo na yung mga lugar dyan sa, una sa lahat, yung UV Express Terminal na illegal dyan sa may Roosevelt. Alam ho namin yung sinasabi ho ng mga tauhan ninyo. Kami sumusuporta ho. Kasi kuminsan, nakakasikip po talaga ng traffic at maraming complaint. Kaya alam ho, paghuli doon sa UV Express tax driver, medyo irregular nga ho, maanumalya, sabi nyo nga. Yun ang aming nilalapit ho sa inyo, sir, na parang calling your attention. I don't know kung ikaw naman, Mr. Chuper, si Jonathan, ano bang gusto mong mangyari dito? Kausap na natin si General Manager. Marami po kasi sa akin na sir, na marami po akong pinagdaanan na mga MMDA driver, MMDA Constable. sir. Constable. Opo, bali may mga nanghuli po sa akin sir na medyo natatandaan ko po. To si
Si Orgiano, sir. Okay, hindi. Sa akin, ito sa nangyari sa iyo, ano bang pakay mo bago mo, kasi lumapit ka dahil kinuha ang lisensya o kinuha yung susi. Gusto ko pong makuha yung lisensya ko, sir, dahil ang violation ko po wala naman po akong violation. Ano hong tingin nyo, Loading, unloading po, sir. Okay, Chairman, ano hong tingin ninyo sa kahilingan ho nitong si Jonathan ho? Kayo ho makakapagsabi, siya gusto niya raw ho makuha ang yung Lisensya. lisensya niya, sir. Bali, ticket lang po siya, sir. Galing po sa Malolos. Ticket sa Nahuli Malolos. na po kasi ako sa Malolos. O, sir. nahuli ka na. Para nahuli siya sa Malolos, nahuli ka ulit dito. Opo, sir. Double whammy pala to siya. Bakit po siya nahuli sa Malolos? Anong kasalanan mo doon? Bali, pinara lang po ako nung enforcer doon, sir. Oh. Biglang sinabi po, Out of line. Out of line daw po. Out of line. Pagdating naman dito sa may Roosevelt, Parang, pinara ka rin. pinara Ganon din. po ako. Hinuli ka rin. Hinuli ka rin. po ako dito. Parang, So ano sinurrender mo, Jonathan, sa MMDA? yung ticket ko po galing ng Malolos, sir. Oh, pwede ba yun, sir, GM? Pwede yan, sir? Kapalit na lisensya? Dapat hindi. Oh, yun. Unang-unang matanong ko lang ho siya. Sige, sige, ano sige. ba yung violation na sinabi sa kanya? Point to point ho siya, di ba? Yung UB, Yeah. UB Express. Sir, yung violation ko po, sir, hindi ko po alam kung violation po yun, Nagbaba sir. ka ba? Nag-pick up ka ng pasero? Doon po sa may bus terminal, sa may bus po, sir, may bus, loading unloading po ng bus, sir. Doon po Pero ako UB nagbaba. Express ho kayo. Opo, UB sir. Express. Hindi ho ba ang UB Express point to point ho yan? Baka naman dahil nagbaba kayo, kasi ano ho ba yung inyong rota? Ano ho ba yung rota ninyo? Bali po siya sa tabang ito po sa sa CIT, sir. Saan yun? Tabang CIT po. Tabang. Saan yun? Saan yan? Sa Bulacan? Dito po, CIT, Tabang po, sa Bulacan po. Bulacan. From Tabang Bulacan going to CIT para Opo. GM. Opo. Hindi ho kayo pwede magbaba. Yan po yung Ayun. ito Yun, dapat point to dapat point natin nga. tandaan. Doon ka na. Kasi ang point to point po, ang binigay po na prangkisa sa sa UB Express, talaga po from point to point. Yun, walang para. Ayun. Walang para, walang babae. Yun, tama. Kaya ho talaga, in effect, yung huli sa inyo sa Bulacan, makatwiran ho yun. Ngayon, yung huli nitong taga-MMDA, kung nagbaba rin ho kayo doon, makatwiran yun, pero mali na kinuha niya yung okay. ticket. Dapat, ang problema nito ngayon, kailangan natin, ano ang binigay sa inyo? Wala po siyang tinikit sa akin, Binigyan sir. kayo ng ticket na panibago. Wala. Wala rin Pong po. ticket na binigay sa akin, sir. Ang nabalitaan ko po, sir, meron daw po binigay na ticket sa ibang tao, sir, hindi po sa akin, sir. Pumunta ka na lang sa akin at ayun na lang. tignan Okay. natin, hanapin Yun. natin yung ticket mo. Okay. Sir, GM, kami ho'y nagpapasalamat sa inyo. Marami ho kami natututunan doon pa lang sa mga sinasabi at marami rin ho matututo sa proseso ng MMDA. Sir, ako naman nagpapasalamat sa inyo kasi kung hindi niyo po kami tulungan, Yes. talagang hindi ho rin namin makukover lahat po ng ating trabaho dito sa Metro Manila. Talaga hong ganyan yan. Malaki ho kasi ng sakop natin. Kaya kami ni Chairman Lim nahihirapan. Pero kung hindi ho nyo kami tinutulungan, hindi ho natin. Ang tingin na ho niyan, kung hindi nyo kami tinulungan, ang tingin niyan, napakawalang yana naman ng MMDA. Nakikipagtulungan ho kasi dahil una-una public service ho ang Kilos Pronto, nasa government station ho kami. So nakikipagtulungan ho talaga kami. Alang-alang ho doon sa mga Hand in hand lumalapit din ho sa amin. Sa iyo naman, Jonathan, sasamahan ka lang namin kay GM, ano? Para nang sa ganun, malocate yung lisensya mo. Okay? Nasabi niya na lahat. Sir, maraming salamat uli, ano? Thank you, sir. Maraming salamat po. Lagi po Salamat. nagpapasalamat sa inyo. All Good luck, right. sir. Good luck. Okay. Yun. Okay. Sasamahan ka na lang namin para matrace. Masalimuot palang kwento nitong Jonathan ito. Ikaw naman kasi, para sa akin, huwag ka na kasi magbaba point to point. Oh, point to point. Although mali yung kanyang proseso, Ayun. protocol, pero paano kung tama, kung tinikitan ka, talo ka roon. Hindi naman kami parang nandito para protektahan yung ginagawang mali. Yes. Dito, kung titingnan ng mali, mas malaki ang mali niya kaysa sa iyo. Pareho kayo mali. Okay? Mas malaki ang mali niya kasi in-expect sa kanya yung presumption of regularity, regular ang trabaho, ikaw irregular. Kaya lang, nakalusot ka rito. Huwag mo nang uulitin. Hindi na po. Alright? Sige. Okay. Sige.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay mga ka-KP, balik ko tayo dito sa Kilos Pronto. Sumbong OFW po tayo ngayon. Isang kababayan po nating domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia ang humihingi po ng tulong dahil po sa pagmamaltrato po sa kanyang pong amo. March 5, 2017, nang umalis po ng Pilipinas si Milagros Kabilangan patungong Riyadh, Saudi Arabia upang magtrabaho. Pero hindi raw sinuwerte sa kanyang amo itong si Milagros dahil madalas po siyang nakaranas ng pang-aabuso. Namamaga na raw ang kanya po mga kamay at tuhod sa hirap ng trabaho at pinagbantaan pa raw siyang papatayin. Pinalam na raw ni Milagros sa kanya pong agency ang kanyang sitwasyon, pero ayon po sa JSC Global Recruitment Services Incorporated, wala raw po silang aksyong ginagawa. Ayun, kaya narito po pinadala pong panawagan ni Milagros. Pakinggan natin. Tulungan niyo po kung hindi ko na po kaya ang trabaho dito. Halos wala po akong kanya. Hingin ko yung kamay ko kung may kirot na po. Ang tuhod ko po namamaga. Madalas po akong hinihika. Hinihingal po ako sa pagkatrabaho. Mag-isa ko lang po dito nakatulong nila. Nagpaalam po ako sa kanila ng maayos. Hindi po ako pinayagan. Pag di ko po nagawa ang trabaho ko po, sabi po nila sa akin, they will kill you. Nanghihina po ako ng tulong sa agency. Hanggang ngayon, hindi po sila nag-reply po sa akin kung pauuwiin po talaga ako o hindi. Yung pananakot to sa kanya na papatayin po siya, matinding banta sa kanya. Kaya po ang kabahon ng ating pong kababayang si Milagros ay hindi ho natin pwedeng ismulin ho. Kaya para ho sa Kilos Prontong Aksyon, makakausap po natin sa linya ng telepono. As usual, si Josephine Tobian, ang head po ng Advocacy and Social Marketing po ng OWA. Ma'am Josephine, magandang hapon po sa inyo. Yes, good afternoon, Sir Alex. Opo, Ma'am Josephine, unang-una, ito pong kalagayan po ni Milagros, yung binabanggit po niya na siya daw ho'y binantaan pong papatayin. Yan po'y nakakatakot, ma'am, no? Na para sa kalagayan natin pong OFW. Oo, we will check on yung veracity ng sinasabi ng worker, no? I think napadala na sa aming informasyon. So, pinapatawag na namin yung aming welfare officer dyan sa Riyadh para ma-check yung worker. Soon as meron siyang informasyon, ipapaalam na namin sa pamilya. Opo. Kung pwede sana yung next of kin pumunta rin sa amin tomorrow ng umaga. Opo. Supposedly, ma'am, makakausap po sana natin si Richard Kabilangan. Siya po yung asawa ho ni Milagros, pero hindi ho na namin siya makontak. Well, anyway, we'll get in touch naman po kay Richard para maaaring tomorrow, dadalhin namin po sa OWA, ma'am. Oo, sige. At saka yung PRA niya, kausap rin namin. No? Opo, yung JSC Global Recruitment Services. JSC, ma'am. Opo, Global Recruitment. Okay. Nagsabi kasi kanina wala daw hong aksyon ginagawa. So talagang pabayarin po itong ahensya nito. Oh my God. Oho. Sige po, sige. We'll take note of that. At, yes, ma'am. Ipa-follow up natin. No? Okay, kung si Milagros, pati yung pamilya ni Milagros, kung kayo po'y nakikinig, huwag na ho kayo mag-alala. Nandito na pong OWA, tutulungan namin ho kayo. Thank you, Ma'am Josephine. Ay, by the way, ma'am, Ma'am Josephine, meron pala ho kayong, parang tulong ho sa ating mga kababayan. Dito may... oo. Sige ho. Ini-invite namin yung lahat ng OFWs at pamilya nila na manood ng Petaplay na Care Divas. Yun. Para rin sa kanila ito, istorya ito ng mga OFWs natin. Yes. So, bring ticket po ito, sponsored by OWA. Uy, very good. July 21, Friday yun, at July 23, Sunday, both 8 o'clock ng gabi. Kung interesado sila, they can get in touch with us sa OWA. Opo. Yung FB page namin. Pwede na bang kung sa inyo, pwede rin kumontak si Mike na lang mag-inform sa amin kung ilan. So, July 21 and 23 po yan, ma'am, no?
Yes, sir. Ayun. Opo. Tanong ko, ma'am, kayo ba, Ma'am Josephine, mahilig ba rin po kayo sa mga play-play? Kayo ba kasama kayo dito? I used to be with PETA po. Ayun, kaya naman pala. Alright. Opo, opo. Ayun. Manood kayo, bibigyan ko rin kayo ng... Ay, Sige, ma'am. mangunguna ako dyan. Sige, ma'am. Susuporta Opo, natin na para kami, naman po yan sa ating mga kababayan. Yes, Support ho kami dyan. Invited kayo. Opo, Yes. ha? Support you there. Supporta. Thank you, ma'am. Opo. Salamat po, ma'am. Thank you rin. Thank you sa OWA rin. Okay. Yun. Okay, eto naman ho, sa nag-iisang sumbungan ng bayan sa prime time na napapakinggan din sa 738 Radyo Pilipinas, ganun din ho sa PTV4, live stream ho tayo sa Kilos Pronto page. Eto hong sumbong, prom din naman tayo, mula sa probinsya ng Kawayan, Isabela. Dumulog sa tanggapan ng Kilos Pronto magsasakang si Jaime Saad sa Julian Banya. Reklamo nila, hindi raw sila nabayaran ng binhing ibinenta na sa isang nagngangalang Imelda Fausto. November 2014 na magsimulang bumili raw si Imelda ng mga binhi kay Aimee na umabot sa mahigit 1,000,000 piso. Pero ang mga check raw na ibinigay ni Imelda bilang kabayaran sa mga binhi ni Aimee parang mga bula na nagtalbogan lahat. Lumapit na raw sila sa CIDG sa Kawayan, Isabela, pero hanggang sa ngayon wala raw ito'y nangyari. Okay. Kasama ho natin si Jaime at si Julian. Sino tong nirereklamo ninyo? Pangalan uli nito si Imelda? Imelda Fausto, Si Imelda sir. Fausto. Siya ba'y talagang bumibili, nangungontrata? Opo, Okay. sir. Paano nakilala to? Bali, noon po kasi, naka-dalawang cropping pa po siyang bumili po ng binhi po sa Alright, amin. so Ito po pangatlong cropping okay na naman po. siya sa first and second. Opo, sir. Ito yung nakikita namin dito sa Kilos Pronto modus ito eh. Pakagatin. Parang papakagatin ka Yun. para magtiwala ka sa unang transaksyon, sa pangalawang transaksyon, sa pangatlong transaksyon, tsaka siya medyo tatalbog na o disappearing na. Kaya kami hoy nananawagan sa lahat ho ng mga magsasaka, na mga kayo hoy talaga nagsasaka. Papakandahira po talaga magtanim. Ilang buwan yan bago aanihin. Tapos gaganchohin lang kayo ng mga dorobong kapareho nitong Imelda Fausto. Mag-iingat ho kayo sa mga taong palibot-libot dyan sa inyong mga lugar, anumang rehiyon na medyo may mga ani pagdating sa mga palayan. Ingat ho sa ganitong klaseng palabaso sa Kilos Pronto, natututo ho kayo at ma-expose ho yung mga sinasabing modus. Kaya eto ho, inilalantad na ho namin itong dalawang biktima. Baka ho kasi lalapit sa inyo pagkatapos kukuha ng cheque, pasisilawin ng mga tanin nyo, makikipagtransaksyon. Una, dos, pangatlo, takbo pera nyo. Ngayon, kakausapin natin tong ito'y sa telepono, spokesperson ng PNP sa Campo Crame, si Police Chief Superintendent Leonardo Carlos. Sir, magandang hapon po. Yes, sir. Magandang hapon. Mula po kay Chief PNP Police Director General De La Rosa. Magandang hapon. Okay, sir. magandang hapon, sir. Tayo ho'y live ho tayo sa Kilos Pronto, PTV4, ganoon din ho sa radyo ng Pilipinas, Radyo Pilipinas 738. Facebook page ho natin, international, tayo ho'y napapanood sa pamamagitan ng Kilos Pronto, live streaming. Sir, inalapit ho namin sana sa inyo ito hong dalawang magsasakang biktima ho ng modus ho na isang nagngangalang Imelda Fausto. Ito'y bumibili ng mga palay, pasisilawin ka, kukunin yung iyong una ay transaction, i-go niya, second transaction. The third, medyo tatakbuhan na. Nakadenggoy ho sila ng mga magsasaka ho, doon ho sa, ito ho Isabela, Kawayan. Nilapit ho na sa CIDG, sir. Pagkatapos nagbayad lang ho ata ng 100,000, yung 900,000 parang nowhere to be found. Sir, pwede ho bang tulungan natin na dito ho, sir, sa pamamagitan ho ng inyong tanggapan na makausap ho yung CIDG sa Kawayan na lang na tumulong na lang ho, sir. Kami naamoy ho namin ito'y modus ho to, sir. Scam ho to para sa mga malilit ho nating kababayan na mga magsasaka. Ano hong inyong magagawa, sir, sa pamamagitan ng inyong tanggapan? Opo, sir. We can refer them po directly to the CIDG headquarters. Okay. Tapos, kukunin po natin yung report ng CIDG Isabela. Yes, sir. As initial, and then, yun nga po, yung complainant, kung nandito po sila sa Manila. Yes, nandito sila, sir. Nandito po. Okay, So, sasamahan ho natin namin sa inyo. Sige po, sir, para CIDG main na po ang Yes, pwede sir. nating lapitan. Oh, I-refer yes. po natin yan.
para matingnan po, mabigyan po ng action from the CIDG na rin po. Well, sir, maraming salamat. Yun lang ho aming gusto mangyari na kami ho lalapit sa main CIDG para naman yung CIDG doon sa lugar, sa Kawayan, makipagtulungan na ho sa pamamagitan ng inyong main ho, sir. Sige po, para matulungan po natin. Sasamahan ho namin, sir, ha? Yes, sir. Okay, Idalhin lang po sa PIO and then Sa dadalhin PIO. po natin PIO sila sa office. CIDG. Re-refer Yes, po sir. natin. Thank you, sir. Okay, sa inyo naman dalaw, sasamahan namin kayo, no? Pero ito yung pinaka-importante, kung kayo ho'y nakikinig ho sa amin, sa radyo ng Radyo Pilipinas, ganun din ho sa PTV4, sa aming social media page, kung may mga kaanak ho kayo na nagtitinda ho ng mga bigas or mga palay, baka ho kasi may maglibot ho dyan, nakapareho ho ng ganitong klaseng modus. Estilo, no? Tapos, bibigyan ng cheque. Huwag ho kayong tumanggap ng mga cheque. Kasi sa una, i-go yan. Pangalawa, medyo magkakaproblema na ho yan. Yes. Siguraduhin ho, kung kinakailangan nyo ng tulong, clear, tumawag lang ho kayo sa amin sa Kilos Pronto para maamoy namin, ma-profile namin kung ito nga talagang mga dorobo. Pero dito ho, may 2 biktima lumapit na mula pa sa Kawayan Isabela, tutulungan ho ng Kilos Pronto. Kaya ho may Kilos Pronto para mabawasan yung mundong ginagalawan ng mga dorobo. Yun. Ganun ang kasimple. Yung Alright, bang ano, samahan natin. Pwede, dapat kasang sinisingil nyo sa mga ganun. Ganun eh. Diba? Siyempre, mga farmers yan, masisilawan ka, magpapakita ng magpapa-impress, bibigyan. Yeah. First transaction, go. Second, go. Pangatlo, 1, 2, 3. Sige, huwag kayong mag-alala, ha, Mang Jaime. Ha? Alright, sige. Eventually, maano rin natin to si Imelda Fausto na ito. Okay, dito tayo. Sumbong prundi ulit tayo, ho. Ha? Mag-asawang na hit and run, ho, sa Panikitarlac. Hinahabol na po yung nakasagasa sa kanila. Okay, ang storya po nito, ho, panoorin po natin. Malambot at wala ng buto ang ulo ni Mang Eddie Arlantico habang ang misis niya na si Vilma natuyuan umano ng dugo sa utak. Ang dahilan, binangga ng isang kotse ang sinasakyan nilang tricycle sa kaba ng MacArthur Highway, Barangay San Isidro, Panikitarlac. Ang salari na si Willie Palarasio sakay ng itim na Kia na may plate number ARA 7297. Ganap na alas 10 umaga noong March 24 nitong nakarang taon, habang sakay ng tricycle sina Eddie at Mrs. niyang si Vilma, biglang nag-overtake sa kanang bahagi nila ang kotse ni Willie. Sa bilis ito, nahagip ang gulong ng kanilang tricycle dahilan para tumilapon si Vilma at napuruhan si Mang Eddie. Dahil dito, nagsampa sila ng kasong reckless imprudence resulting in double serious physical injuries at damage to property. Hindi malamang daw nagbigay ni 5 ang suspect sa pagpapagamot na mag-asawa at ang suspect hindi pa rin nahuhuli. Okay mga ka-KP, kasama ho natin ngayon sa studio si Mang Eddie Arlantico at maging ang kanya pong anak na si Bernadette. Bernadette at Mang Eddie, kumusta na po kayo? Nakita ko medyo matindi pa ng tama sa inyong butas pa rin po. Ako po. Ay nako. Pero anong sabi ho ng doktor? Anong findings ho nila? Mag-operate na naman po 500. Nandito po yung bungo sa tiyan. Tapos pati tuhod po na bali yung buto. Oo. Ikaw naman, Bernadette, ano nangyari sa'yo? Wala. Wala naman. Sinasamahan mo ng papa mo. Okay. Ngayon, bakit hindi nyo napansin sino yung nakabangga sa inyo? Hindi ko po. Hindi talaga, wala ring mga kakilala ho kayo na makapagturo kung sino talaga may gawa mo nun? Hindi nyo na, Wala po, sir. Wala talaga. Holiday po kasi nung nangyari. Ako po. Okay. Sa Panikitarlac, probinsya eh. Baka may nakikita. Oo. Okay, Mang Eddie, Marami nandito. po nakatigil, kaya sa halip na tatakas po, hindi na po siya nakatakas kasi inibutan yung sasakyan niya. Okay, nasa linya ngayon po si Carol Zablan, ang branch manager po ng PCSO Tarlac Branch. Ma'am Carol, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am Carol, si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ben Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto. Live po tayo, ma'am, sa PTV4 at sa Radyo Pilipinas. Kumusta po, ma'am? Meron lang ho kami idudulog sa inyo dahil kailangan ho maoperahan itong si Mang Eddie. Ano po pwede yung tulong po ng PCSO po? Maoperahan po siya. Saan po? Sa Tarlac po ba o dito sa Manila na? Tarlac. Sa Tarlac po sila maoperahan, ma'am. Okay po. Pag halimbawa po sa Tarlac siya maoperahan, pag naka-confine na po siya, kailangan naka-admit po siya para mabigyan po siya ng mga requirements na manggagaling po sa hospital mismo.
pupunta po sila sa social worker ng Okay. ospital. Oho. Kasi ang mga requirements po manggagaling lang na po lahat po sa ospital. Oho. Ma'am, sana ho maintindihan ho ninyo kanila pong kalagayan dahil yung pong nakabangga sa kanila, tinakbuhan ho sila, wala hong tutulong para ho sa kanya pong operasyon. I'm sure ang PCSO po, handa naman pong tumulong po dito, ma'am. Opo, makakatulong po para sa hospital bill po niya. Hindi po kasama yung kwarto po natin, sir ha, tsaka yung professional fees natin. Bali po yung mga papasok na gamot doon, tsaka yung ibang mga papasok na mga expenses doon, pwede po natin matulungan. Oho. Mang Eddie, ano bang sabi? Magkano ba ng gagastusin ninyo sa operasyon ninyo? Kulang-kulang 500 po yung operasyon na gaganapin. 500,000? Pero nagbayad na po kami nung nakaraan. Oho. Kasi na-opera po kami. Bali ko lang pong 900,000 ang binayaran ko doon sa ospital. Hospital bill lang po. Wow. So ito, sa panibago ng mga operasyon, talagang mangangailangan ka pa rin ng ganong kalaking halaga pa rin. 500 po. Okay. Ma'am, 500,000, ma'am. Ma'am Carol. Opo. Oho. Sir, hindi po maibibigay yung ganong kalaki sa amin. Meron lang po kaming limit. Maximum lang kami ng 50,000 dito sa probinsya, sir, sa branches. Oho. Pwede siguro namin idulog rin po sa PCSO Manila, ma'am, no? Sa headquarters siguro, no? Subukan po natin, sir. Yes, ma'am. Ayun. Sige po. Okay. Ma'am Carol, thank you so much po sa inyo pong Okay po, oras dito maraming sa salamat po. Kilos Pronto. Okay, Ben, no? Kung sino man ho nakakilala ho at nakakaalam ho kung nasaan pong putok ng buhong itong si Willie Rosal. ba? Patchero, ito po yung ipagbigay alam ho ninyo agad sa pinakamalapit na police station dahil meron na po itong standing warrant of arrest. So kaya naman, tumawag po kayo sa PNP Tarlac sa numero nakikita niyo sa TV screen 045-9311110 o di kaya 045-491-7120. Yun. Loko-loko talaga. Okay, sana ho, kung yung suspect na yan, mahuli ka at ikaw dapat magbayad sa gagastusin nila sa operasyon, ha? O ngayong pagpatuloy ka magtagong putok sa buho ka, nako. tama ka sana ng kulog at kidlat! Ayun. O, sige. Meron pa. Ba't po kasamang nagpiyansa yung kotse niya? Sige. Di ba, Dinala po mula noon hanggang ngayon, wala na po eh. ayusin muna natin yung pangangailangan. Oo, Okay, yung operasyon sunod, na ha? yung Sunod mo, importante. susunod natin. Saka ni ko po walang binigay. Kaya Sige, nga. di bale, ayusin Ayun, natin. kailangan mahuli una natin to at matulungan yung operasyon mo. Okay? The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Eto, pag sinabi ho natin to, law enforcement terminology, paggamit ho ng All Points Bulletin or APB. Ito ho'y ginagawa ho namin, panawagan ho sa mga lugar na kung saan pinapasukan ho ng mga putok sa buhong dorobo. Talamak. Oy, kapareho nito mga taga Marikina, o mag-ingat kayo sa mga Duterte Group Kuno. O yung mga Duterte movement, sincere warriors of Rudy Duterte, at kung ano-ano pang support movement daw. Abay, naglalabasan ito mga putok sa... Nagpapadami raw sila ng number at pinapaniwala nilang kalang mga recruit na sila na daw ang mag-a-appoint na mga kapitan sa bawat barangay na Marikina. Modus yan! Doon kayo magpapaniwala dyan. Pag nalaman ni President Digong yan, sasampalin kayo sa mga mukha ninyo, yari kayo dyan. Hindi nyo pwedeng gamitin ang pangalan ng Pangulo, lalo-lalo niyan. Ang barangay, kahit na paano mga barangay tagay dyan, ini-elect pa rin yan. Hindi pwedeng ina-appoint yan.
Anong gusto niya palabasin? Martial law? Kaya siguro nangyayari yan dahil nga may usapan na suspend muna yung eleksyon, di ba? Kaya Masyado mga adelantado, pagkatao adelantado, at mga adelantado, natataranta, pag ang tao natataranta, tarantado. Ano nyo? Higit sa sumbong na investigar at isyong kailangan solusyonan. Ang serbisyo pampubliko dapat kilos. pronto!